Yan. Ang ating topic po sa umagang ito ay sa paksa na 38. Ang sabi po dito, kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Yan, napakagandang topic po, mga kapatid. At inaanyahan ko po na lahat ay magbukas ng kanya-kanyang Biblia. At dito po sa Aklat ng Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. At basahin po natin mga kapatid. 35 to 41. Kung sabi sa 35, at nang araw din yaon ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. 36, at pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daog, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. 37, at nagbangon ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. 38, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon, at siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? 39, at gumising siya at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa at tumahimik ka, at humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. 40, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatako? Wala pa baga kayong pananampalataya? 41, at sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito, na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Kaya mga kapatid, at ang pinakang ano po dito ay ang bagyo. Amen? Ang bagyo sabi nga dito sa atin, meron tayong iba't ibang bagyo, magkakaiba ng signal. Amen? At merong iba't iba ng dami ang dumadating na bagyo sa atin. At ganun din sa ating buhay, mga problema, mga pasanin, iba't ibang level, mga kapatid, iba't ibang dami na tinatanggap natin. At sabi nga dito mga kapatid ay ang bagyo sa ating buhay minsan nadating sa mga panahon na di natin inaasahan. Amen? At may mga bagyo rin naman mga kapatid na nagkakameron tayo ay dahil sa ating sariling kagagawan. Ano po mga kapatid? At sabi dito, ang Diyos ay laging nariyan sa kahit anong bagyo na iyong haharapin. Amen? Ngunit may mga pagkakataon na nakakalimutan natin sumangguni o manampalataya sa Kanya. Na malalagpasan natin ang bagyo dahil kasama natin ang Panginoon. Minsan gusto nating iasa sa ating sariling kakayanan. Amen? Mga kapatid, minsan ganito tayo na pag nandyan na ang bagyo, nandyan na ang problema, hinahampas ka na, kumbaga ginugulpi ka na ng mga problema. Ito tayo parang nakakaligtaan natin na sumangguni sa Panginoon, nakakalimutan natin kung gaano makapangyarihan ng ating Diyos. Mga kapatid, minsan ganito tayo bilang isang natural nating pagkatao ay ang umasa sa ating sariling kakayanan. At ganito tayo simula pa ng una, yun po. At sabi dito ay yan. Ang kapayapaan sa gitna ng bagyo sa ating buhay. Pero dito, sa 39, at gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay ng totoong panahon. Yan. May mga bagyo mga kapatid, pagsubok, na sumangguni lamang tayo sa Panginoon, ay agad-agad na re-resolve. Amen? Ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. May mga pagsubok, problema o bagyo na hindi natin kayang lagpasan. At Diyos lamang ang makakatulong sa atin dahil sa ating Panginoon ay talagang wala namang imposible. Ano po mga kapatid? Ganun kabuti ang ating Panginoon na kailangan natin lumapit, kailangan natin sumangguni sa Kanya, iasa natin, sabihin natin sa Panginoon, mahina ako, mahina tayo. Ngayon mga kapatid. At sa Kanya ay walang imposible. At sabi dito mga kapatid, ang layunin, ano ba ang layunin ng bagyo sa ating buhay? Ang layunin nito mga kapatid ay
pakitignan po sa atin ang awit 119 verse 67. Sabi dito, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Maging sa verse 71, sabi dito, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ayun mga kapatid, ito ang silbi, ito ang layunin ng bagyo sa ating buhay upang tayo matuto. Ano po? Pag hindi natin pagdadaanan ng isang problema, alam natin to lahat. Hindi natin malalaman, hindi natin matututuhan. At iba ang problema na kinaharap mo talaga, hindi yung narinig mo lang sa iba. Kasi sarili mong experience yun, ano mga kapatid, sariling bigat. Mas nalalaman natin, mas natututo tayo na sabi nga ay pag naresolba natin to kasama ang Diyos. Yung natutuhan natin ito ay sadya namang ganun na lang, mga kapatid. At sabi dito, matutong manampalataya at malaman kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. At sabi dito, ang bunga, yan, may bunga. Ano ang bunga ng mga bagyo sa ating buhay? Sabi po dito sa Marcos chapter 4 verse 40, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatapos? Wala baga kayong pananampalataya? At dito sa unang mga hari, chapter 18 verse 27, sabi dito, at nangyari na kinatanghaliang tapat na biniro ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya'y Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay. O marahil siya'y nagtutulog, marapat na gisingin. Ang bunga ng bagyo sa ating buhay ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya at tumatanim sa ating puso na pag ang Diyos ang kasama natin, mga kapatid, kahit anong taas ng alon, kahit anong lakas ng hangin, o kahit anong lakas ng bagyo, malalampasan natin. Amen? Dahil kasama natin ng Diyos, hindi tayo malulubog, hindi tayo matitinag, ganun ka makapangyarihan ang ating Diyos. Kasi kung tayo lamang, wala tayong magagawa. Subalit, ang Panginoon, pagkasama natin ano pa ba ang laban sa atin kung ganung pati bagyo ay kaya niyang sawayin? Mga kapatid, at sabi dito, ang pangako sa gitna ng mga bagyo sa ating buhay. Basahin po natin sa Santiago, chapter 1, verse 2. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Maging sa unang Pedro, chapter 4, verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Maging sa verse 13 ng unang Pedro, chapter 4, kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga gagalak kayo ng labis na galak. Amen. Hallelujah. At sabi nga dito mga kapatid ay yung malabis na galak. Hindi ka basta-basta nagagalak lamang. Amen? Hindi yung, sabi nga yung sakto lang. Merong galak na sakto lang Pero yung galak na higit pa sa tumama ka sa loto. Amen? Meron nun? Amen. Meron nun. At yun ay sa ating Panginoon lamang, mga kapatid, doon natin makakagpuan ang tunay na galak na yon sa gitna ng bagyo na malalampasan natin, yung galak na ibibigay sa atin ng Panginoon. At dito, sabi dito ay, ang salita ng Diyos ay nag-aanunsyo na ang tagapagligtas ay kasama natin. Yan. Sabi dito, basahin po natin sa Hebreo, chapter 13, verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Hallelujah. Sabi dito,
Mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kundi naglilingkod tayo sa isang tunay na Diyos. Mga kapatid, sabi dito, lagi natin kasama ang Diyos. Sa lahat ng oras, kahit nasaan tayo mga kapatid, kahit tayo nasa gitna ng kapighatian, sa ating kasiyahan na andun ng Diyos. At sabi nga dito, kung ano man, hindi tayo pagkukulangan ng ating Panginoon. Amen? Kung ano man yung kinaharap natin, lalong hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Napakatapat ng ating Panginoon. Salamat. Salamat sa ating Diyos. At sabi dito, ang salita ng Diyos ay nagpapatunay na ang ating pananampalataya ay nagpapaalis ng pagkatakot. Sabi sa Marcos chapter 4 verse 41, at sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ang hangin ng dagat ay tumatalima sa kanya. Yan. Sabi dito, hindi yun, kung mailalarawan natin yung pagkatakot nito na lahat ng kasama ng ating Panginoong Jesus sa taong na yon, hindi siya yung takot na yung parang nakakita ka ng multo. Kapatid? Hindi siya yung takot na parang kasi nakakatakot, gano'n. Ang takot na ito biruin mo yung takot na sino ba siya na sobrang makapangyarihan. Amen? Ganun yung takot na ramdaman ng lahat ng kasama ng ating Panginoon. Sino ba na pati ang hangin ay tumatalima sa Kanya. Kung ganun, sa kahit anong haharapin nila, ito yung parang na-realize nila parang na-realize nila. Ano pa ba ang parang wala nang hadlang sa kanilang paglalakbay upang marating yung kabilang daang. Sa ganung paraan ang Diyos, ang Panginoon hanggang bagyo ay kaya niyang patigilin, kaya niyang papayapain. Yan. At sabi dito, ang huli, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay magiging ligtas. Sabi po sa 35, sa verse 35 ng Marcos chapter 4, at ng araw din yaon, ng gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Yan. Mga kapatid, alam ng Panginoon na may bagyong paparating. Amen? Ngunit ang Panginoon alam niya yung nadadaanan nila magkakameron ng ganung sitwasyon. Ngunit ang Panginoon hinahayaan niya dumaan doon. Parang tayo din mga kapatid. Hinahayaan tayo ng Panginoon na dumaan sa isang bagyo. Amen? Dumaan sa isang bagyo o sa mga problema. Sabi nga ay iba't ibang problema, iba't ibang level, katulad ng mga bagyo sa atin, at iba't ibang dami ang kinakaharap natin. Ngunit ang Diyos ay hinahayaan tayong dumaan doon. Para saan? Para sa pagkakatuto mga kapatid na ang ating Diyos, tayo mananampalataya, ang ating Diyos ay buhay. Amen? Ang ating Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos natin ay laging gising, laging nariyan para sa atin. Matuto lamang tayo manampalataya, tumawag sa Kanya. At kahit anong bagyo mga kapatid, kahit anong problema. Sabi nga, meron na tayong mga nalagpasan, ngunit meron pa tayong haharapin mga kapatid. Ngunit ang ating Panginoon ay laging nariyan. Nulit ko mga kapatid, ang ating Panginoon ay laging nariyan para sa kahit anong bagyo na kasama natin ang Panginoon, walang magagawa sa iyo. Ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, patuloy na harapin at patuloy na sasampalataya sa Kanya. Amen? At hanggang dito na lamang po mga kapatid at hinihiling ko po si Pastor Joshua para sa ating huling panalangin para sa ating. Panginoon Jesus, salamat po sa pamilya ko, sa mga aral na pinagyan. Puli nga po Panginoon sa mga pinagdadaanan namin na pagsubok, pagyo sa buhay. Alam namin na ikaw kami kasama Panginoon. Hindi mo kami pababayaan sa lahat ng aming pinagdadaanan. Maraming pong salamat sa mga pangako mo at sabi sa amin. Ito yung aming pangahawak at Panginoon sa amin. Kung aming samot dalangin, in Jesus' name, Amen.
Di ba pwede i-pause?